ang Germany noong dekada 30. Ngunit ipapakita ay maaaring maging mapalinlang. Sa likuran, isang bahagi ng populasyon ay takot na sitwasyon. Sa huli, ipinakita ng gobyerno ang totoong mukha. Noong Nobyembre, sumabog ng sunog ang mga sinagoga. Ang populasyon ng Hudyo ay naging malayang biktima, paghihirap at simula ng pagpatay. Lahat ay maaaring magawa. Maging makatarungang naglaro kami at magagawa mo ang gusto mo sa akin. Ang simula ng mga Nazi ay walang ulirang kampanya ng karahasan sa buong imperyo. Ang deklarang pagdadahilan ay ang pagpaslang ni Ernst von Rath, ang diplomata ng Aleman sa Paris. Bilang isang demonstrasyon laban sa brutal na pagtatapon ng kanyang pamilya mula sa Germany, ito ang 17 taong gulang na tumakas ng Hudyo na gusto na pinalaki ang interes ng publiko. Ang kanyang plano, ang pagpaslang ng gobernador ni Hitler sa Paris. Ngunit ang tinamaan ng 5 bala ng baril lamang sa kalihim ng embahada. Hit only the embassy secretary. Si Rath ay lumipad sa ospital na may malalang sugatan. Pinagdiriwang ng pamahalaan ni Hitler ang anibersaryo ng 9 ng Nobyembre. Ang pangyayari ay nagsisilbi bilang pepektong dahilan ng propaganda. Naghanda ni Goebbels ang propaganda ang mabuting kondisyon ng pogrom. Ang mamatay tao ay ginagamit bilang dahilan para sa pag-atake. Agad ng pinuno ng propaganda ang kilalanin ng oportunidad na lumaki sa kamatayan ng diplomata. Isinulat siya sa kanyang diary. Pumunta ako sa partidong pagpupulong ng lumang bulwagan ng bayan. Ito ang isang malaking kagulo sa buong paligid. Sabihin ko sa Führer kung ano ang nangyari. Magpasya siya sa tayo ang pagtuloy ng demonstrasyon. Tumawag kami sa pagbalik ng pulis. Naramdam tayo ng mga Hudyo ang galit sa bayan. Agad ibigay ko sa utos ng pulis at ipaalam ang partido. Ibigay ko ang maikling talumpati sa mga pinuno. To the leaders. Es war eine Rede. Ang talumpati ay galit at nabigla sa ano ang nangyari ng mga Aleman sa mundo. Kung ang isang bagay ang nangyaring ito, kami ang reaksyon bilang isang bansa at hindi iniwan ito ang hindi sagot. Ang pagkalkula ng nag-uudyok ay dumating na tunay. Tala sa diary, mabagbag na palakpak. Lahat ang tumakbo sa telepono. Kumilos ang mga tao. Hindi ito'y mga taong sino mang kumilos. Ngunit ang miyembro ng partido. Isang kadena ng pagsunog ang inutos at gumana na maganda. Hindi nagtagal, ang mga sinagoga ay sinunog sa daang-daan sa mga nayon. Gaya ng isa lamang sa Bielefeld sa harap ng publiko. Kumuha sila, simula ng mga komando ang paghahanap ng tao. Ang manghuli ay laya. Und auf einmal klirrte das und die Schaufensterscheiben gingen zu Bruch. Biglang naririnig ako ang lumagpak at ang salamin sa mga bintana ng pamimili ay basagin sa lupa. Mayroon ako ang hindi ideya kung ano ang nangyari. Pagkatapos ang kinikilala ng mga krus ng Nazi at bituin ng Hudyo ay pinupinta sa mga bintana ng pamimili. Maya-maya ay narinig ako ang sumigaw. Tuminggal ako at nakita ko ng mga tao ay itinatapon sa gusali. Dumating sila sa ating kalye, ito sa palibot ng 5 hanggang 6 na daang, ang mga Aleman. Sila ay sumisigaw, pagkatapos ang kumakanta. Ito ang matatandang babae sa kanya. Hindi kilala ang kanyang mukha, ngunit sila hinihila sa kanya sa lahat ay pababa ang kalye sa buhok. Die haben sie mit am Haar die Straße runtergezogen.
Ang kusang galit ng publiko, bilang tawag ng propaganda, ay mabuti ng organisadong dula. Karamihan sa tagapag-alaga ng sunog ay nakasuot ng uniforme o partido ang simbolo ng hayagan. Ang karaniwan ng mga salarin ay pantay ng mga mamamayan, mabuting lalaki at panarangal ng mga kasapi ng lipunan. Als das Geschrei immer größer wurde. Nang sumigaw ang bigyan ng malakas, ang ama ko ay pumunta sa tindahan. Bilang dumarating siya sa hagdan kung naririnig kami ang pagbaril. Sinabi nila lamang yun lang ang narinig ko, binaril ako. Ito ang hindi lamang sa pagbaril. Ngunit sumigaw sila sa mga slogan na puksa ang mga Hudyo, kamatayan para sa mga Hudyo. Palaging sinabi ng ama, ang aking mga magulang at matatandang magulang ay nakatira sa bahay. Hindi ako iniwan ito sa buhay. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw sila sa kanyang ama, ikaw ay hindi nais sa dumarteng ng buhay. Ngayon ay ilalabas ka namin sa patay. Humigit sa 400 katao ang namatay at pinahirapan sa punto ng nagpakamatay sa araw na iyon. Humigit sa 1,400 mga sinagoga at 1,500 mga tindahan ay nadarambong at nagwasak. Ang reaksyon ng publiko, kahalili sa pagitan ng partisipasyon sa pogrom hanggang simpatiya sa mga biktima. Ang mga tao ay kaya natatakot upang sila ang mahirap na sabihin sa isa't isa. Iyon lamang, nalubos na nagtitiwala sa bawat isa, nagpalitan ang ilang salita. Naramdam sila kaya binebanta na ang mga tao ay nakatakot sa tulong ng kapitbahayan ng mga Hudyo. Sa huli ay tumulong nila, humigit kaysa inaasahan kami, ngunit lamang sa lihim. But only in secret. Es ist die Menschlichkeit zerstört worden. Ang tao ay hindi mahalaga. Plötzlich erfuhr Krimen ay biglang kinaya. Pinoprotektahan ng gobyerno sa bawat kasalanan, lahat ng mga krimen. der Staat schützte jegliche Untat, jegliches Verbrechen. Ang pag-agaw ng ari-arian, ang pag-aresto. Ang lumang plano ay isinagawa. Ang mga listahan ng tirahan ay tapos na. Ang tagapagtanggol ng batas ay gumana ng sistemetiko. Sa buong bansa, pinaaresto ng mga pulis ang karamihan ng mga lalaking Hudyo ay pinaghihinalaan sa alin ng may kapalaran. Ang hostage-taking ang inuutos sa gobyerno. Ang target, pigain ang puksa ng mga Hudyo sa ekonomiya at bansa. Siyempre, hindi nila makuha ng kanilang ari-arian sa kanila. Ang Sachsenhausen, Dachau, Buchenwald. Ang pasukan ng diskriminasyon ng lipunan. Ang mga eksena ng brutal na blackmail. Sila lamang ay malaya tayo, na pumayag na talikuran ang kanilang kapalaran at ang handa sa umalis ang bansa. Sa mga may kaya, subukan na kumuha ng visa. Ang mga target na bansa ay makakatanggap lamang ng isang limitadong numero. Ang mga bata ang may pinakamalaking pagkakataon. Ang ilan sa mga karatig bansa ay handang tumanggap sa kanila. Palem para sa habang buhay. Sa gabi ng pogrom, sinubukan ng pamahalaan upang makita kung paano ang malayo ay maaari ito ay pumunta at paano ang tensyon ay tumaas sa hinaharap. Ito ang pagbabagong punto ng naiintindihan ng mga Aleman sa Hudyo upang hindi maaaring tumira sa kapayapaan sa Germany bilang ng mga Hudyo ng Aleman.
Ito naging malinis sa gabi ng pogrom.